Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka-ayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagal ng bakabayan. Ang kanilang mga paninira ay batutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lori Mamawag. Meron siyang 46 na mga comments. Nandiyan po si Siviram Ignacio. Meron siyang 42 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 40 na mga comments. Joselisa Moises. Meron siyang 29 na mga comments. And Ana Cordoba. Meron siyang 28 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kaabahan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagunsad, Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kaabayan, ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Michael Vinas, Aida Sinsuat, Leonardo Saliero, Jovi Montero. Nandyan rin po si Lolita Maneja, Nida Malco, Edna Bonao. Nandyan rin po si Maria Medasiplon, Papa Adelio, Nida Sanga, Victoria Legion. Nandiyan po si Larry Salde, Jesse Cordova, and also Chit Kines, Luis Tanrosa or Taruza, Brian Baltasar, and hi to Arlene Aces. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron very jetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa inyong kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipinabakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, mga kababayan ko, kahapon, di ba, or the other day, nakita ho natin na nagkaroon po ng inauguration doon po sa isang longest bridge sa Mindanao mga kababayan, yung Panguil Bay Bridge. Na kung saan, ang dami pong umatake kay PBM kasi siguro na insecure sila, siguro nagalit sila na hindi po si Digong yung nag-inaugurate doon mga kababayan. Kasi ayon sa kanila, sabi nga nila na nakahiya daw mga kababayan, nakakahiya daw na inangkin daw ni PBM yung proyekto na yun. Yun na yung Panguil Bay Bridge makahabayan. Nasabi nila, ligasya daw yun ni Digong makahabayan. Ligasya daw ni Digong, nakatawa naman eh.
Ang daming matake, sila si Trixie. Ito si Trixie mga kabayan, na siya po ay attorney, no? Parang kulang yata sa research na research habit. Kulang yata mga kabayan. Pati po sila si Sas, si Joy. Well, of course, expected ho natin yan. And also, pati po itong si Vincent Tabigi. Si Vincent Tabigi, kinuyog po ng mga Marcos supporter mga kabayan. Pati rin po ng mga Pinklawan. Talagang kinuyog siya. At saka marami na nga doon nagsabi mga kabayan na sila po ngayon ay nag-unsubscribe na po ni Vincent Tabigi. Ang dami talaga eh. So mamaya pag-usapan na natin yan. Kasi meron po tayong vlogger ng kabilang kampo mga kabayan, i-feature natin. At saka i-debunk natin mga kabayan. Kasi nga mukhit ang walang alam. At saka napaka-confident pa niyang i-vlog at saka i-edit dito na proyekto na yan ni Digong mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. And also mga kabayan ko, pag-usapan rin po natin yung senatorial slate po ni PBM, yung 12 senatorial slate po ni PBM under po sa alyansa ng Bagong Pilipinas mga kabayan. Yun po'y suportado mga party, political party po na suportado po ni PBM. So mamaya pag-usapan natin yan kasi marami pong nag-request mga kabayan kung sino daw doon ang hindi ko iboboto at saka yung iboboto mga kabayan. And also pag-usapan rin po natin kasi marami pong nagbigay sa atin po ng information na ito daw si Senator Amy Marcos mga kabayan kumalas daw, gustong mapag-isa. Siya po ay gusto niya maging independent candidate po sa dating po na election 2025. And also daw, ito daw si Ping Lacson mga kabayan. So para maintindihan natin yan lahat, mamaya pag-usapan natin yan. And also, yun ang pong awayan ng kabilang kampo, mga DDS at saka yung vlogger rin po na bumaliktad na ngayon mga kabayan. Talagang sinabon sila ng mismong vlogger na isa pong DDS. Hindi po si Peebles mga kabayan, iba rin po. Okay, so anyways, before to mag-start, isatamar natin. Nandiyan rin po si Lilian Dalyabing, Joselisa Moises, Belle Chu, Noel Narasida, Adelita Islaban, Wing Salvatierra, Lance Orvase. Nandiyan rin po si Baby Garcia, Gorgonia Angala, and hi to Victor Robin. Okay, so una po sa ating pag-uusapan mga kabayan, well, siyempre ang good news muna. Kasi nga, ang good news mga kabayan, very important rin po yan para rin po malaman na mga anti-Marcos, na mga DBS, na mga Duterte, Bastos supporter na meron pong ginagawang trabaho si PBM at saka ang gobyerno po ni PBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang sa makasaysayang araw ng tuluyang paglaya ng Misamis Occidental mula sa 5 dekada ng armadong rebelyon. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Makasaysayan ang araw na ito sa lalawigan ng Misamis Occidental dahil opisyal nang idineklara ang buong lalawigan na insurgency-free. Ibig sabihin, wala nang gumagalaw na mga miyembro ng mga communist terrorist group sa 16 na LGU ng lalawigan. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programa kung saan binigyan siya ng kopya ng resolusyon ng lokal na pamahalaan sa pagdeklara ng insurgency-free status sa lugar. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang pagtutulungan ng lahat para mapagtagumpayan ang kampanya laban sa insurgency. We are gathered here today to celebrate a historic occasion, one that also took time in the making, the declaration of Misamis Occidental as an insurgency-free province. As I mentioned in my last State of the Nation address, we have come a long way in our quest for lasting peace. After years of consistent and resolute security, peace, and community building, we have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. We have successfully dismantled the key leadership of the former insurgents operating in Misamis Occidental, which have now led to their reintegration into society. Dahil dito, mas mapapabilis ang pagpapaabot ng pamahalaan ng mga serbisyo sa ating mga kababayan sa Misamis Occidental, kabilang na ang mga nakalatag na mga proyektong makatutulong sa ekonomiya at pamumuhay ng mga Misamisanon. As of September this year, 46 of those projects have been completed, 17 are now ongoing implementation. 44 of these projects are farm-to-market roads, 2 involve the construction and development of roads and bridges, 9 projects focus on water supply systems, and on the other hand, the remaining 8 projects
are health stations, rural electrification, and the rehabilitation of schools. This strong collaboration among the national and local governments, the military, the police, and the community has allowed us to transform what was once a conflict-affected area into now a peaceful community. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mahigit sa 5 dekada rin na naghasik ng terorismo ang mga rebeldeng grupo sa lalawigan kung saan maraming inosenteng buhay ang nadamay. Namahagi din ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga dating miyembro ng mga teroristang grupo na piniling bumalik na sa normal na pamumuhay. Umaasa naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang tagumpay na nakamit ng lalawigan ng Misamis Occidental ay makakamit din para sa buong bansa. Samantala, inaprubahan ng Benefits Committee ng PhilHealth ang pag-aalis sa single confinement policy. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Isang dekada ng miyembro ng PhilHealth si Errol, naranasan na rin niya na 2 beses tamaan ng iisang klase ng sakit. Isa dito ay hindi raw sinagot ng health insurance ng bansa. Dapat kahit anong sakit, cover siya kahit maulit siya. Dapat ganun sana para lahat ng sakit cover. Ang naranasan na Errol ay ang single confinement policy ng PhilHealth kung saan nakapaloob dito na hindi nasagot ng PhilHealth kung maospital ang kanilang miyembro sa 2 beses sa kaparehong sakit sa loob ng 90 araw. So halimbawa, ikaw po ay na-confine ngayon ng typhoid fever. Tapos po after 2 weeks, na-confine po kayo for the same illness, typhoid fever. Hindi na po mababayadan yung pangalawang pagkaka-confine for typhoid fever. Dahil tuloy-tuloy naman daw ang kaltas sa kanyang sahod ng monthly premium contribution sa PhilHealth, sana raw ibahin na ang patakarang ito. Sana tanggalin na yung single confinement ba yun? Tsaka yun lang. Tsaka masyado malaki yung hulog ngayon, yung kaltas eh. Tila matutupad na ngayon ang kahilingan ni Errol dahil kinumpirma ng PhilHealth na aalisin na ang single confinement policy. Aprobado na kasi ito ng Benefits Committee ng board ng nasabing ahensya at sa Biyernes ay isusumiti naman ito sa PhilHealth Committee on Bank. So kung may mako-confine po of the same illness within 90 days, mababayadan na po natin sila pareho. At ito po ay hindi lamang sa mga ilang sakit, kundi sa lahat po ng sakit na kinocover ng PhilHealth. Batay sa pag-aaral ng Department of Health na pag-alaman na noong 2023, mahigit 26,000 claims ang hindi inaprobahan ng PhilHealth dahil sa single confinement policy. Ayon pa sa kalihim ng DOH, panahon na para ayusin ang pulisiya ng PhilHealth para mapagaan ang gastusin ng mga Pinoy sa kanilang kalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act 2019. Samantala, sasagutin na rin ng PhilHealth ang prescription eyeglasses, crutches, walkers at wheelchairs na madalas kailangan ng mga senior citizen at persons with disability. Ito ay bilang tugon sa panawagan din ng kanilang mga miyembro at utos na rin ng Kongreso. Well, in response po sa mga request and of course instruction na rin po ng Kongreso ay pinag-aaralan po natin ngayon kung mako-cover po natin yun pong mga tinatawag na prescription glasses, ngayon pong mga assistive devices like wheelchair, crutches, cane, or walkers. At ito po sa ngayon ay nasa ilalim ng pag-aaral natin, including the financial impact analysis. And hopefully po, ito ay maipalabas din natin bago matapos ang taon at maging epektibo sa simula ng taong 2025. Yan, so palapakan naman natin po si PBM Kabayan and also ang Marcos administration. And also don't forget po to like sa ating video. Malaking tulong yan mga kabayan. Mga DBS, please like also. Para po malaman po natin mga kabayan po na mga hindi po mga well-informed, ma-recommend kasi ni YT mga kabayan, ating pong channel doon po sa mga hindi pa po mga well-informed na mga kababayan ho natin mga kabayan, okay? So please don't forget to like po sa ating video. And also, kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share ho natin. Mga DBS,
dapat manorin po kayo ng mga ganito pong klase ng mga balita para alam nyo rin po ang mga pagbabago at mga magagandang nangyayari po sa panahon po ni PBBM, sa pamumuno po ni PBBM. Huwag yung puro mga paninira, mga panunuorin ninyo, yung kabilang kampo, mga DBS na mga vlogger na puro lang po kapik newsan at saka paninira inyong malalaman. Dito po sa ating channel, malalaman nyo lahat ang mga nangyayari po sa ating gobyerno, lalo na ang mga tinatrabaho po ng ating Pangulong si PBBM. Okay, so makakabahan ko, ito na po. Diba nakita ho natin, meron pong inauguration na nangyari doon po sa Tanggob, mga kabayan, sa Tanggob City, yung pong inauguration po sa longest bridge sa Mindanao, yung Panguil Bay Project, mga kabayan, or bridge. Na kung saan talaga pong nag-aaway ngayon at saka nagbatuhan po ng mga impormasyon, mga kabayan, nagbatuhan po ng mga masakit po ng mga salita kasi nga kinukoy nila itong si PBBM. Sabi nila, gin-credit grab daw ito ni PBBM, parang inangkin daw ni PBBM, mga kabayan, na sa kanya itong project na to. Sabi nila, ligasiya daw to ni Digong. Project daw to ni Digong, mga kabayan. Project daw ni Digong. So dahil po hindi lang matanggap, nagpakalat kagad sila po ng mga sangkaterba po ng mga videos, mga pictures. Like for example, dito po sa DDS Legacy, sabi na, salamat Tatay Digong sa iyong pagmamahal sa bayan. Salamat Tatay Digong daw. Tapos meron pa dito, dito po sa page po na President Rodrigo Duterte, achievements, nice to pay tax pag Duterte ang nakaupo daw, mga kabayan. So nag-assume sila na proyekto na ito ni Digong, mga kabayan. Ngayon, before po natin po ididibang po ito maggunggong nito, mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo. Ito pong vlog po ni Charita Talks yata siya. Jalen Charita Talks, mga kabayan. Kasi very confident siya, inangkin niya na si Digong daw. Si Digong daw yung nag-initiate nito, mga kabayan. For more details, let's watch this. Tanong ko lang sa mga loyalist. Mas maganda sa inyo ako magtatanong. Narinig niyo naman yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kaninong project yan? No? November 29, 2018. Mukhang hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos nakikita natin dyan, Sana all. I-share po natin ang video na ito. Kasi may iba dyan, nagmamayabang. Kasi daw, eto, si BBM lang daw ang sakalam. Palakpakan po tayo sa mga walang alam. Anong problema ngayon? Wala kang ibang ginawa kung hindi party-party. Sana bakit hindi unahin mo na yung pinagyayabang na flood control project bago ipagmayabang yung proyekto ng dating Pangulong Duterte? Yung iba dyan, yung mga hindi alam, proud na proud po. BBM lang sa kalam. Okay, so i-share daw ang kanyang video, mga kabayan. Mga DBS, i-share nyo daw para mapahiya itong gunggong nito, itong tungaw na ito, mga kabayan. Unang-una, wala pong sinabi si PBBM na sa kanya po ang project na yan. Sabi niya, natapos po under sa Marcos administration. And also, lahat po ng mga pro-BBM na mga vlogger, wala po kaming sinabi na proyekto ho yan ni PBBM. Pero meron siyang malaki pong parting nagawa, mga kabayan. Mamaya explain ho natin yan. And also, dito po kay Charita Talks, igunggong to, hindi mo niya alam na kay Pinoy na project na yan, mga kabayan. Talagang mapapahiya siya dito kasi kay Pinoy ho yan. Ang nag-initiate po ng proyekto na yan, mga kabayan, at saka nakaplano ho yan si Pinoy. So, ang ibig sabihin, yan po'y under po sa Aquino administration. Si Pinoy, meron silang nagawa po na feasibility studies dyan, mga kabayan. And also, si Pinoy rin po ang nag-initiate para po tayo makapag-loan po doon sa Korea. Charita Talks, alam nyo ba yan? Siya po ang nag-initiate doon po sa Korea para po tayo makapag-loan po ng 4.8 billion para po sa proyekto na yan, mga kabayan. Before po natapos ang termino po ni Pinoy, ready na po yan lahat, mga kabayan. Charita, makinig, ready na po yan lahat before pa po naupo itong si Digong. Okay, so kailan ba nag-groundbreaking ito pong si Digong, mga kabayan? Well, papakita natin. Kailan ba nag-groundbreaking itong si Digong? Sabi ito sa balita, the groundbreaking ceremony for the bridge was held on November 27, 2018. Construction officially began on 28 of February 2020. Doon muna po sa una na month, mga kabayan. November 27, 2018 ang groundbreaking ceremony. Isipin niyo lang po, ready na ho lahat.
Meron na pong budget makabayan 2016, that is April 2016. Meron na po. Pero bakit after 2 years pa po yan nagkaroon po ng groundbreaking makabayan? Isip-isip. Bakit after 2 years pa po yan nagkaroon po ng groundbreaking? Bakit? Una, promise ho yan ni Pinoy sa taga-Tanggob. Ipinakita na po ang project, ang plano po makabayan. Doon po sa taga-Tanggob, sa Misamis, na kung saan promise niya, ipopost ito ang project na to, magkaroon ko dito po ng longest bridge dyan po sa Mindanao makabayan. Ngayon, bakit sa tingin ko lang makabayan kung bakit natagalan po itong si Digong na magkaroon dito ng groundbreaking, malamang sa malamang hinanapan na po siya ng taga Mindanao. Diba? Gets ba natin? Malamang sa malamang, hinanapan na po ito si Digong po ng Mindanao kung nasaan na ba yung project na sinabi po ni Pinoy. Alam mo nila na ready na po yun lahat. So no choice itong si Digong makabayan. According po yan sa aking analysis. Charita Talks, makinig ka para at least meron ka na pong kunting kaalaman. Ngayon makabayan ko, so nag-start po ang kanilang construction that is officially began February 28, 2020. So ngayon, 2020 po makabayan. So sisilipin ho natin. Ito po yung last picture before pa po si Digong natapos po ang kanyang termino makabayan. After 4 years, so 2018, 2019, 2021, 2022, that is April makabayan. So ito po yung picture na kita natin dito po sa Panguil Bay Bridge Construction Updates na kung saan yung Facebook account na yung makabayan, yan po isa po sa mga official na account doon po sa Tanggob, if I'm not mistaken, na kung saan yan po lagi ang nag-a-update sa ginagawa po na construction sa bridge na yung makabayan. Ngayon, so bakit niya lang po ang natapos, Sir Ivan? Well, I don't know. Tatanungin po natin po itong si Digong. Kasi nga kung mapapansin natin po sa picture, that is May 31, 2022 makabayan, before po natapos ang termino po ni Digong, bakit yan lang po ang nagawa ni Digong? Puro po mga yung haligi at saka meron pong konti na mga baras-baras makabayan or semento. 'Di ba? Meron na po yan 4.8 billion pesos ang project na yan. So sabi nila, alam ko po, ito pong kalang banat makabayan. Kasi Sir Ivan, pandemya po ang panahon na yan. Yes, pandemya po. Pero hindi naman po totally nag-stop po ang kalang trabaho makabayan. Hindi po. Basa-basahan nyo lang po yung mga comments sa baba. Pati rin po yung mga balita po sa mainstream media, hindi po in-stop totally ang pag-construct po ng bridge na yan. Hindi po. Ngayon, may nabasa po ako. Diyan po sa baba makabayan, meron kasi mga gases, mga mga usap-usapin na kumakalat po doon sa Mindanao kung bakit daw hindi tinapos o hindi po natapos po ni Digong yung bridge niya makabayan. Anong nangyari sa Ivan? Mukha daw nagamit yung budget makabayan. Kung hindi man nagamit, well, tatanungin natin po kung bakit yan lang po ang hindi natapos. Naubos daw yung 4.8 billion pesos at saka nakita nila bakit yan lang po makabayan. Diba? Duterte legacy. Baka meron pong pumasok na corruption dito makabayan. Yan po kasi ang malaking tanong, bakit yan lang po ang natapos po ni Digong? Okay, ngayon na mga DBS, bakit sinabi ko na may malaki pong ambag na nagawa dito si PBBM? Una, sabi nila, diba sabi po ni Senator Amy Marcos makabayan, if I'm not mistaken, meron siyang sinabi na flagship infra project sa 2024 walang pondo daw makabayan. Flagship infra project sa 2024 walang pondo, yan po ay sabi po ni Senator Amy Marcos. Well, tatanungin natin. Senator Amy Marcos, sa dinami-dami pong pera sa panahon po ni Digong at saka marami pong pera itong si Digong, bakit sa panahon po ni PBBM nagtatapos po itong bridge na to? Di ba malaking question makabayan? Marami pong pera si Digong sa panahon niya at marami pong pera ang Duterte admin makabayan. Bakit? Kahit nandun po kahit dumaan po yung pandemya, meron kasi silang ginawa. 'Di ba? Sabi nila na pinapapasok nila yung Pogo kasi daw kailangan po ng pera makabayan kasi marami pong pera diyan po sa Pogo. Ginagamit nila yung pandemya, hindi daw natapos yan kasi daw dumaan po yung pandemya, maraming utang daw makabayan dahil daw sa pandemya. Ibig sabihin ba na gamit nila yung term po na pandemya makabayan? At saka hindi natin alam, marami pong nangyayaring kalokohan sa likod na yan. Ginagamit lang po ang term po na pandemya makabayan.
The second po sa question natin, bakit nasabi po ni Senator Amy Marcos na wala dang pondo ang Marcos administration? Pero bakit natapos po ni PBBM kababayan? 'Di ba? Meron pa pong kulang. 'di ba? Ang project na 'yan, naubos po yung pera, 4.8 billion pesos. So natapos diyan mga haligi pa lang at saka meron pong konti na mga semento makabayan. Hindi po lahat natapos 'yan. Ang taas kaya ng bridge niya makabayan, if I'm not mistaken, 3.7 kilometer yata yan. 3.7 kilometer, so ang layo talaga niyan. Kailangan po ng malaking pera dyan makabayan. Bakit si PBBM po ang nakatapos niyan? Saan kinuha ni PBBM ang kanyang pera makabayan? Kasi sabi nga ni Senator Amy Marcos wala daw budget para po sa mga flagship infra projects po kay PBBM. Wala daw makabayan. So sa tingin ko dito, magaling talaga pong gumawa po ng solusyon makabayan. Magaling talaga gumawa po dito ng way si PBBM, nakahanap sa dito po ng solusyon. Sa tingin ko lang dito na pumasok yung mga nakuha po na mga investment sa mga lamyerda daw makabayan. Lamyerda daw, sabi ho ni Roque at saka ng mga kabilang kampo, yung lamyerda daw ni PBBM doon po sa ibang lugar. Yung mga investment makabayan. Sa tingin ko dito na pumasok at dito po ginamit ni PBBM some of the money na na-invest natin po sa ibang lugar para po matapos ang proyekto ng makabayan. Kaya sinabi ko, malaking ambag si PBBM dyan. Pero hindi namin sinabi at hindi po sinabi ni PBBM na project na yan. Kasi yan po ay ligasiya po ni Pinoy. Diba si Pinoy Dilawan? Pero dapat i-credit ho natin si Pinoy makabayan kasi siya po ang nakaisip niyan. Siya po ang nag-initiate niyan, siya po ang gumawa po ng way para po tayo po ay makapag-loan sa Korea makabayan. Gets na, Charita Talks? Ganon dapat ka mag-research. Hindi yung narinig mo lang doon sa mga ibang vlogger, narinig mo lang doon kay Jay Sunsa, narinig mo lang doon po kay Trixie, doon po kay si Joy na walang ligo, na bayaran po ng China, at saka Sasrong Gando Sasot, pati rin po doon kay Vincent Tabigi. Doon ka lang sumunod, dapat meron ka pong sariling pagre-research. Ganon dapat po, Charita Talks, okay? I-forward niyo po ito, mga DBS kay Charita, para magasing yung gonggong na yon at para malaman niya na hindi po ito proyekto ni Digong. Gets na? Diba? Ganun po mag-research. Hindi po yung puro lang bunganga-bunganga. Tingnan nyo po yung history, saan to nag-start at sino po yung gumawa nito or nag-initiate po ng proyekto na yan. Again, i-give ho natin po ang credit doon po kay Pinoy makabayan. Diba? Maganda naman talaga yung proyekto na yan. Pero ang tanong naman kasi dito, bakit kay Pinoy pa natapos po ang proyekto na yan? Bakit hindi po natapos kay Digong? Nasaan yung budget? Kung sinasabi nila, kasi nga ang Pogo makabayan. Diba? Marami pong pera yung Pogo. At saka sabi ng Digong noon, ipinapapasok nila yung Pogo kasi kailangan po ng pera ang Pilipinas kasi nga dahil po ito dulot po sa pandemya makabayan. Ginagamit ng pandemya, malamang ang pera nasa bulsa na. Nagtatanong lang po Duterte admin. Di ba nakakahiya naman Giit na giit ninyo. Very confident kayo na Duterte ligasiya daw yan. Salamat Tatay Digong. Sarap daw magbayad ng tax kapag si Digong daw yung presidente makabayan. Gonggong, matino po si PBBM. Alam niya kanyang ginagawa at saka mas gaganda pa. At unti-unti na pong umuunlad ang Pilipinas dahil po yan kay PBBM. Itanim yan sa utak ninyo. Ngayon makaabang, ipakita ko rin po sa inyo. Alam nyo, sinungaling po si Senator Amy Marcos. Pasensya no po sa mga loyalista na may plano pa rin pong iboboto itong si Senator Amy Marcos. Kasi nga diba sabi niya, ibabalik ko lang po, sabi niya, flagship infra project sa 2024 walang pondo. Pero ipakita ko sa inyo. Ito yung balita the other day makabayan. Sabi niya, sabi dito sa balita, the Marcos administration increased its infrastructure spending by 13% to 125 billion pesos in July, largely to fund road and defense projects according to the DBM makabayan. Diba? Saan galing ang budget na yan? Isip, diba? So, I will just leave it there.
ang DBS na po ang bahala po sa sagot niya mga kabayan. Saan galing ang budget po na ginamit po ni BBM para po magawa niya ang kanyang proyekto? Kasi according po kay Senator Amy Marcos, wala dang flagship project infra or budget para po dito sa 2024 mga kabayan. Ang ibig sabihin niyan, malamang sa malamang, yung budget po ginamit dyan, yung pong nakuha po ng mga investment ni BBM. Galing po sa kanyang state visit mga kabayan or working visit sa ibang lugar. Make sense ba, DBS? Sakto ba analysis ni Sir Ivan mga kabayan? Please comment sa baba, sa babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-share natin, nandyan po si Gorgonia Angala, Victor Robin, Nida Haka, hi to Boboy Elmido Costin Sadogyo. Nandiyan po si Judith Domas Panya from Quezon City, Philippines. Hi to Anjang Aison. Nandiyan po si Alicia Lick. Shara Ugaya Bolio. Nandiyan po si Ruben Basinga Salindong. Donsky Pasamonte. Lods Lahara. Marilo Bidnarek. Leslie Cabrera. Elsa Hoffman. Eds Villarreal. Yan po si Eds makabayan. Si Eds Villarreal. Yan po haters natin. And also hi to Josephine Biba. Makakabahan ko, pag-usapan na po natin yung line-up po ni BBM sa senatorial candidate makabayan. Pag-usapan natin kasi marami pong nagtanong po kay Sir Ivan. Malalaw natin, di ba nag-post ako doon sa community natin makabayan? Di ba nag-post ko doon sa listahan po ng line-up po ni BBM under po sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Ito po ay suportado po ni BBM makabayan. Ngayon, so siyempre itong grupo na to, yan po kasi ay nandyan po sa political party na yan, yung PFP, yung Lakas CMD, NPC, INUP, at saka yung nationalista makabayan. So nandyan po. Ngayon, sasagutin natin kasi marami pong nagtanong sa akin makabayan, Sir Ivan, sino bang iboboto natin dyan? Well, para po maisa na lang po lahat, sino ang hindi ko iboboto dyan? Yan lang po ang siguro ang tama po na tanong makabayan. Sino ang hindi ko iboboto dito? Well, ang hindi ko iboboto, yan pong lagyan ko ng ex makabayan. Yan po si Pia Cayetano, yan pong si Lito Lapid, si Tol Tolentino, si Bong Rebella, Amy Marcos. Sila pong 5, hindi ko po yan iboboto makabayan. Bakit sa Ivan? Doon po ko nagabase. Kasi yung 5 na yung makabayan, yung 5 na yan, sila po ang pumabor at sila po yung nag-push dito na papataasan po ang budget po ni Sara Duterte makabayan. Narinig na ba natin yan? Sila po yun, si pong 5 na yun. Ang gusto po taasan ang budget po ni Sara Duterte makabayan. Ang ibig sabihin, sila po ay pro-Sara, pro-Duterte. Correct ba tayo? So yan pong 5 makabayan ang ayaw ko. Ngayon, pag-usapan natin po itong Senator Amy Marcos. Kasi nga, di ba, meron siyang inilabas po na statement makabayan, video message. Sabi niya na magsarili daw siya, gusto niya mapag-isa makabayan. So magiging independent candidate po sa next election, ito pong si Senator Amy Marcos. So before natin po bibigyan po ng reaction, ipakita ko muna sa inyo, ito pong kanyang video makabayan. For more details, let's watch this. Taus-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama.
maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Okay, sabi niya mga kabayan, minarapat na lang daw niya na mapag-isa para na hindi malagay po sa alanganin itong si PBBM. Kasi sabi niya, dahil po daw sa mga nangyari po sa mga nakalipas mga kabayan, well until now, marami naman talaga po na nangyari at saka napag-alaman niya na marami talaga po mga loyalista at saka Marcos supporter, lalo na yung Pinklawan. Ayaw po sa kanya mga kabayan. Ayaw po sa kanya, totoo yan. Marami pong loyalista, mga Marcos supporter, nagme-message sa atin, nag-comment po dyan sa baba sa ating comment section, ayaw po nila kay Amy Marcos. Talagang nagalit sila mga kabayan. Kasi nga diba, kasi nga dito nga sa ginagawa po ni Senator Amy Marcos na lagi pong ipinagtatanggol ito pong si Sara Duterte pati po yung si Digong mga kabayan. Pero kahit minsan, kahit one time, hindi natin po narinig na si PBBM ay kanya pong ipinagtatanggol mga kabayan. Pero tingnan nyo ang ginawa po ni PBBM na gusto pa niya na isama po si Senator Amy Marcos sa kanyang linya, sa kanyang slate mga kabayan. Despite po sa mga nangyayari at saka ipinagtatanggol pa ni PBBM, ito pong si Senator Amy Marcos. According po kay Amy Makabayan, di ba sinabi niya sa intro na ipinagtatanggol siya ni PBBM, nagpasalamat siya na ipinagtatanggol siya ni PBBM at saka sinali pa siya dito po sa slate po ni PBBM. Saka sana, alam nyo sa tingin ko dito Makabayan, no? Unang-una, bakit kumalas itong si Senator Amy Marcos? Kasi nga nag-floating kasi siya makabayan. Kasi even nandyan pa rin po siya sa line-up po ni PBBM. Well, ilan lang po dito ang bubuto sa kanya makabayan. Kahit ako naman siguro, kahit ako po, wala namang problema at saka effect po yung padrama-dama po ni Amy Marcos makabayan na siya po ay umalis sa grupo po, sa slate po ni PBBM. Wala po. Bakit? Hindi naman kailangan, sa hindi po siya kawalan makabayan. Unang-una, hindi ko naman talaga siya ibuboto. Kahit nandyan po siya, kahit nandyan pa po siya sa grupo po ni PB Makabayan, hindi ko po rin po siya ibuboto. Diba? So walang kawalan yan. Para kasi yan, siya po ay magising makabayan at para maisip niya na mali po ang kanyang ginagawa. Mali talaga ang kanyang ginagawa na kahit po dito sa mga pangyuyurak, pang alipusta, mga paninira po ng kabilang kampo, mga tauhan po ni Digong, hindi niya ipinagtatanggol po si PBBM. Hinayaan niya lang pong mapahiya po si PBBM Kabayan at hinayaan lang pong ipapahiya si PBBM. Correct ba I'm wrong? Di ba Makabayan? So dapat siya po ay magising. At dito po sa estado ngayon ni Senator Amy Marcos, sa tingin ko po, malamang sa malamang meron pong nag-advise sa kanya. Siguro si Sara, siguro si Gloria. Ngayon makabayan ko, so na-floating po itong si Sara. Kasi nga, karamihan po sa mga DDS, ayaw rin po kay Senator Amy Marcos makabayan. Magtanong kayo, doon po sa baba, sa mga DDS. Diba DBS, ayaw rin po kay Senator Amy Marcos. Nakita ko nga yan, ikinampanya nila, doon po nila ni Bismar, Bisdag, mga Banateros, lalong-lalo na, ito pong si Badbay makabayan. Lalo na si Badbay, ilang beses na po niyang sinabi ayaw niya kay Amy kasi daw baka ito po ay Trojan makabayan. Diba sinabi niyan? So talagang nasa gitna ngayon si Amy saka kawawang-kawawa po makabayan. Kawawang-kawawa po itong si Amy ngayon. Kasi nga siya po ay namangka sa dalawang ilog. Yan ang problema, okay? So lesson learned ho yan. Dapat she will learn her lesson makabayan. Ito pong si Senator Amy Marcos. Ngayon pag-usapan natin ito pong si Ping Lacson. Kasi sabi nila, umatras daw si Ping Lacson makabayan dito po sa grupo ni PBBM. Inayawan daw ni Ping Lacson kasi daw bangag na si PBBM. Sino sabi si Ivan? Ito pong si Jason sa makabayan. Siya po nagsabi niyan, inayawan daw ni Ping Lacson. Umalis daw sa grupo ni si Ping Lacson, saka gusto niya maging independente po na kandidato makabayan. Hindi nila naintindihan at hindi nila alam na suportado pa rin po ng alyansa ng Bagong Pilipinas, na suportado po ni PBBM admin makabayan, ito pong si Ping Lacson. Wala naman talagang political party itong si Ping Lacson. Hindi ba niya alam, DBS, wala pong political party itong si si Ping Lacson. Hindi siya membro ng PFP or Partido Federal ng Pilipinas, lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez, NPC, INUP at saka nasyonalista. Hindi siya kabilang dyan. Wala siya. Hindi siya membro dyan makabayan. Kundi siya lang po
ay guest candidate po ng INUP mga kabayan. Gets na mga DBS. Siya lang po ay guest candidate lang po ng INUP. Hindi siya talaga po totally membro mga kabayan. Pero until of this moment, suportado pa rin po siya ni PBM. Nasa ilalim pa rin po siya ng slate po ni PBM mga kabayan. Pero siya po ay independent. Gets na, DBS. Ganun po yon. Dapat ganun kayo mag-research. Hindi po yung talagang fake news eh. Fake news kayo eh. Basta lang may mamima mga kabayan. Ganun talaga yung mga DBS. Ako po ay naniniwala na kapag ikaw po ay gusto po maging DDS makabayan, well, may kasabihan na tayo na dapat ikaw daw ay isang tanga, dapat ikaw daw ay walang critical thinking at saka talagang ob-ob makabayan. Kapag hindi ka kapilang dyan, kapag ikaw po ay matino po na tao, hindi ka pwede po maging DDS supporter makabayan. Isipin natin yan, okay? So before na mag-jump po sa next topic, isa-tamar natin. Nandyan po si Janet D. Narvaez, Nelsa Jimenez from Greece. Nandiyan po si Jess Tubtub. Hi to Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shout out sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi sa lahat ng mga members ng INC sa buong mundo. Hi to Mechi Sagban at and hi to Sagban family sa Balbalan, Kalinga. Sorry, hindi ko masyado nakita eh. Again. Nandiyan po si Michi Sagban, shout out daw sa kanyang pamilya na Sagban family na nandyan po sa Balbalan, Kalinga. Hi to Fee Wagner from Pittsburgh, Pennsylvania, USA. I-shout out natin si Monet Borromeo na nandyan sa Kuwait. Okay, sa makahabaan ko, ipakita ko rin po sa inyo, ito pong vlog po ni Ballpoint 2.0 kasi nakita natin dito na talagang bumaliktad na totally ito pong si Jam Magno makahabayan. For more details, let's watch this. Laglagan na. Kasi may tanong sa kanya sa TikTok yata ito, sabi, "Hi Jam, are you not a Duterte supporter anymore? Just curious." And then, etong tanong po na yan ay sasagutin niya po dito. Dapat hindi na kayo nagtanong. Ayan tuloy, mas masakit yung sagot. Because to this day, walang nakakapagsabi sa side na tumawag kay Tambaloslos ng Tambaloslos kung bakit siya Tambaloslos. Magpaparinig ka last year, which starts the whole conflict that will eventually break this country apart. But who started what? Puro kayo speculation? Wala nga kayong proof kasi sinasabihan lang kayo, paniwalang-paniwala naman kayo. Eh hindi. Ayan ayan. Paniwalang-paniwala naman daw kayo. Kumbaga, in short, pinaparating ni dito, sino nga pangalan nito? Si Jam Magno. Pinaparating niya dito na mga uto-uto kayong didishits kayo. Diba? Kasi dito po, no? Si Jam Magno ay sumusuporta po sa administrasyon. Administrasyong Bongbong Marcos. Diba? Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, nagpapasakop po siya sa batas. Kasi nasa Biblia po yan, magpasakop ka. O si Duterte, normal na Pilipino na yan. Bakit mo pa susuportahan yun? Eh may bagong presidente ngayon. Diba? So eto po ang buong video, no? Panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Okay? Ganda po itong bigyan ng reaksyon kasi sulit Duterte po ito. Pero tingnan niyo naman yung mga sagot niya ngayon, diba? Just curious. Why are you still romanticizing a fight that has nothing to do with the Filipino people? Except na ang Filipino people ang napapagitnaan ng away na nagsimula naman dahil may tinawag na tambaluslos na hindi naman talaga tambaluslos. Hindi naman talaga. Klaro yun Tinawag na tambaluslos na hindi naman talaga tambaluslos. Diba? Ang nagpapakalat ng tambaluslos yung mga dutae na sinusuportahan ni Jam Magno noon. Diba? Hindi po agree si Jam Magno sa mga pinagsasabi ng mga dutae na tambaluslos. Hindi po agree. Kasi paninira po. Eto. Just curious, why are you romanticizing a person that should be enjoying his retirement? That is what a supporter should be. I have always made it clear that I will say nothing about PRRD as president.
That is me being a supporter, and that is me following what he wanted for me to stand with the Filipino people. If you scroll down this TikTok account, I have always been consistent in focusing on the government's programs. I have always been so consistent that I hate having to discuss a fight that is more personal than public service. Am I not a Duterte supporter anymore? Really no. Really no. PRRD is no longer president. He is a normal person that should be enjoying his retirement, but instead, before his very eyes, his legacy is being broken down by people that started a fight they cannot finish. Kasi duda ko dito kay Digong kasi nga sa sobrang ng katandaan niya, may mga sumusulsul kay Digong na ito yung sabihin mo, may mga demonyo ba? Ito yung sabihin mo, ganyan. Si Digong kasi wala ding isang salita yan. Siguro dahil sa katandaan niya, matanda na siya, yun yung ginawa niya. Diba? Tinira si PBBM. Pero hindi niya alam, ikakasira pala yun ng kanilang pamilya. Or ng mga DD shits, diba? Oo, akala niya, malakas pa rin siya. Kasi noon talaga, nung panahon ni Digong, ano talaga siya, kilalang kilala, malakas. Pero ngayon, iba na eh. Iba yung noon, iba yung ngayon. Alam mo kaya nasisira din itong mga Duterte? Dahil sa mga may mga lawyer dyan na sulsul ng sulsul. Oh. Yun. Akala nyo, matutuwa kami sa inyo? Dahil sa pinaggagawa nyo? Naku po. Oh. If VP Sara is going to be the leader of the opposition, let her be. Because I am so sick and tired of people romanticizing a fight that I, again, will tell you. Philip Salili, noon kasi bulag yung mga tao. O, hindi natin alam kung ano yung ginagawa ni Digong underground. Wala tayong alam eh. 'Di ba? Pero ngayon nabubuking na. Nalalaman na natin. 'Di ba? Kung hindi sana bumanat itong mga Duterte sa PBBM admin, hindi sana sila mabuking. 'Di ba? Binanatan eh. Ayan, naglabasan yung baho. At least alam na natin ngayon yung tunay na kulay ng mga tao na yan. 'Di ba? Has nothing to do with us. Dahil uulitin ko, mag-away man sila sa taas, bakit? Will inflation go down? Mag-away man sila sa taas, mag-away man sila sa taas, ganun pa rin. Ang presyo ng ating mga bilihin, nandun pa rin. 'Di ba? Nandun pa rin, dapat nakikipagtulungan eh. Pero anong ginagawa? Paninira. 'Di ba? Nakapokus kayo ang mga anti-government, nakapokus doon sa awayan. 'Di ba? Tuwan-tuwa sila pag hinihila pababa yung ating mahal na Pangulo. Oo, tuwan-tuwa sila. At ang mga dutae naman, tuwan-tuwa din kasi nagagamit po nila yung galit ng mga Pilipino. 40 ba ang dolyares at piso? Hindi. Nag-aaway-away sila so people will be distracted from the fact that the government is working and one side is no longer happy with the people who are actually working. Yes. Yun na nga eh. Nagtatrabaho yung ating gobyerno. 'Di ba? Tapos yung nasa kabila, dahil nahihigitan po sila, hindi sila masaya. 'Di ba? Oo, kasi ang successful yung ginagawang trabaho ng ating gobyerno. Pero may inggit sa kabila, hindi sila masaya sa success na nagagawa ng government. Kasi dapat iniisip nilang mga dutae, dapat kami sana yung nandyan, kami yung pinupuri. Tapos na kayo eh. Mag-relax ka na lang at sumuporta, tapos ka na. Diba? Ano pang habol mo? Gusto mo gawin mong Davao yung buong bansa na kayo na lang palagi yung hahawak? Hindi pwede yun. Diba? Kaya next 2028 talaga, no to Duterte talaga. I am so sick and tired of equating my support to PRRD to picking a side that does not help the Filipino people. What part of helping the Filipino people includes
includes insulting the current administration. And dyan talaga ako naiirita. Because to this day, walang nakakapagsabi sa side na tumawag kay Tambaloslos ng Tambaloslos kung bakit siya Tambaloslos. Magpaparinig ka last year, which starts the whole conflict that will eventually break this country apart. But who started what? Puro kayo speculation. Wala nga kayong proof kasi sinasabihan lang kayo, paniwalang-paniwala naman kayo. So pinaparating ni dito, ni Jam Magno na mga uto-uto kayo. Wala ngang ebidensya. Naniwala lang kayo dun sa mga vlogger na mga nagtatanggol sa mali. Na mga palamunin ng patuka ng manok. Kung ano yung nilabas nila sa vlog nila, naniwala naman kayo. Diba? May mga utak naman kayo pero hindi nyo ginagamit. In short, uto-uto daw po kayo. Klaro po ha. Huwag masasaktan. Si Jam Magno na yung nag-i-explain dito. Kung iintindihin natin yung kanyang mga sinasabi dito, uto-uto kayo. Diba? Spillingin nyo po yung uto-uto. Kayo yun mga dutae, diba? KO! Kasi ganyan ang... Sabi ni Ma'am Jo, Duterte naman yan si Magno, diba? Yes po. Sumusuporta po siya sa Duterte noon. Kaso ngayon, nakita niya may mali na. Parang hindi niya kinakampihan po yung mali. Diba? Siguro sumusuporta siya sa Duterte noon kasi sila yung presidente. Diba? Ngayon kasi may bago ng presidente. Ano pang gagawin niya doon kay Digong? Totoong support sa taong mahal mo eh. Mahal ko si PRRD but I found out the truth. Mahal ko si PRRD but I found out the truth. Okay? Ulitin natin. Totoong support sa taong mahal mo eh. Mahal ko si PRRD but I found out the truth. Nalaman niya yung katotohanan patungkol kay Digong. Paano na yan ngayon? Anong katotohanan kaya ito? Sige. I-scroll nyo pa ang mga videos ko. I saw him last year before the SONA. I clarified to him, sir, what is this? Because lumabas na yung Tambaloslos comment nun eh. Nagpagitna ako and I said, sir, you said to me. Kinumpronta niya. Na hindi ko iiwan ang taong bayan. That I will continue to focus on the government's programs for the Filipino people, which I have been so consistent on. And yet you make everything personal when it's just public service. And that's what irritates me the most. You say bayad ako because nandito na ako at ayoko. What do you want me to do? Okay, so sa kaalaman po ng lahat makabayan and also sa mga DBS, yan po si Jam Magno, siya po yung pinakauna na vlogger po ni Digong Makabayan. Ang kasama niya, I think mga after 1 month yata, dumating po si Cap Ninyo, if I'm not mistaken. Kasi nga, yun pong sila si Banat Bay, ang grupo po ni Banat Bay, at saka si Muka Uson Makabayan, and also Maharlika. Kailan lang ho yan dumating po, nag-start na kasi yung election po, nag-start na po yung campaigning ni Digong Makabayan. Pero si Jam Magno, hindi pa po nag-start po yung campaign po ni Digong Makabayan, doon pa po sa Davao City, nandyan na po yan si Jam. Pero siya po ay nagising Makabayan. Nagising siya dahil po sa ginagawa ngayon ni Sara Duterte. Diba? Sinabi po mismo ni Jam Makabayan, tinanong niya itong si Digong dahil po yan sa issue po ng Tambaloslos. Okay? So anyways, nandyan po si John Wick. Hi to Vicente Candelaria from Naga City, Camarines Sur. I-shoutout natin si Jamson, si Jimboy, si Jeriel and Regine of Madawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Agapi Jan Lagon. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Edmond Ramos, Revelina Rolian from Hong Kong, Romeo Caro Gigato Jr., hi to Maki Jun, Maki Nun or Noni. Hi to Cesar Cabosoro. Nandiyan po si Angelita Holsanger. Hi to Axel Roses or Simply Tokes Vlog. Nandiyan po si Nida Sanga from Vancouver, Canada. Mga kaabahan ko, thank you so much po sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko na-shoutout. Hopefully po sa ating next vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat makaabayan. Okay? So anyways, yan po ating manakalap na mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie.